mga araw na dumaan ay walang nagbabago sa amin dalawa ni Marcos. Mas lamang na ngayon ang hindi kami nag-uusap. Pumapasok pa rin ako sa school at nagulat ako dahil bigla na lang niya akong binigyan ng pera. Anong gagawin ko dyan? Tanong ko sa kanya. Buy anything you want. Sagot niya sa akin. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ayoko nang dagdagan ng utang ko sa iyo. Sabi ko sa kanya. Asik niya sa akin. Hindi ko na siya pinansin at bumaba na ako sa kotse niya. Hindi ko alam kung ano ba ang meron sa araw na ito at siya ulit ang nagatid sa akin. Pumasok na ako sa campus. Naging busy ako buong araw at inabot na ako ng gabi. Pauwi na ako ngayon at naglalakad ako sa may hallway pero hindi ko inaasahan na may biglang humatak sa akin. Anong kailangan niya sa akin? Natatakot na tanong ko sa tatlong lalaki na sa tingin ko ay mga estudyante rin dito. Magsasaya tayo. Nakangisi na sagot niya sa akin. Anong ibig niya sabihin? Nauutal na sa takot na tanong ko sa kanila. Sumama ka na lang para malaman mo. Nakangisi pa rin na sagot niya sa akin. Kung balak mo sumigaw huwag mo na subukan. Bulong ng isa sa kanila at may nakatutok na patalim sa tagiliran ko. Please, hayaan niyo na lang akong umuwi. Naiiyak na saad ko sa kanila. Alam mo, matagal na nga kitang gustong pormahan kaya lang mailap ka. Mabuti na lang ngayon ay pumabor sa akin ng panahon. Natatawa na sabi sa akin ng isang lalaki na pamilyar sa akin. Ngayon ko naalala na schoolmate ko siya at sa katabing room lang namin ang room niya. Binabalot na ng takot ang buo kong pagkatao. Ngayon ko naintindihan ang nais nilang gawin sa akin. Naglalakad na kami ngayon papunta sa may gate ng university. Nakatingin sa amin ang guard pero hindi ko kaya magsalita dahil mas dumidiin pa sa tagiliran ko ang patalim na hawak niya. Panay din ang bulong niya sa akin. Isang mali mo lang ay ibabaon ko ito sa tagiliran mo. Bulong niya sa tenga ko. Pinilit kong ihakbang ang mga paa ko. Bigla na lang nila akong hinila sa may kabilang daan kung saan madilim at konti lang ang mga taong dumadaan. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo ako. Umiiyak na pakiusap ko sa kanila. Bakit ko naman gagawin yun? Pagkakataon ko na to, sasayangin ko pa ba? Natatawa na sagot niya sa akin. Wala ko magawa dahil malakas ang dalawang lalaki na may hawak sa akin. Gustuin ko man lumaban ay hindi pa tuluyang gumagaling ang sugat ko. Pagkatapos mo, Brad, kami naman. Ang ganda pa naman niya. Ang kinis at ang sexy niya. Saad pa ng isa sa kanila at pinisil ang braso ko. Oo naman, pero dapat ako mauna. Shit, iniisip ko pala ang gagawin ko sa kanya ay sobrang nabubuhayan na ako, Brad. Sabi pa nito. Nagtatawanan silang tatlo. Wala akong laban at ang tanging ginawa ko lang ay ang umiyak pero nag-isip ako. Hindi pwede na ganito lang ang mangyari sa akin. Ayoko. Gusto ko pa rin subukan na mabuhay. Pumasok sa isipan ko si Marcos. Ang sabi niya ay siya magsasabi ko mamamatay o mabubuhay ako. Kaya mas pipiliin ko pa na mamatay sa piling niya kaysa sa mga lalaking ito. Aray! Nangiyak akong babae ka? Sigaw niya sa akin dahil kinagat ko ang kamay niya na nakatakip sa bibig ko. Tulong! Tulungan niyo po ako! Sigaw ko. Manahimik ka! Sigaw niya sa akin at sinuntok ako sa mismong sugat ko pa kaya parang nahihilo ko ngayon. Please, hayaan niyo na lang po ako. Umiiyak na sabi ko sa kanila habang nakahawak sa sugat ko. Brad, kailangan na natin umalis. Dalhin na lang natin siya sa ibang lugar. May sugat pala ito at dumudugo. Saad pa ng isa sa kanila. Tulong! Mahina na sigaw ko pero talagang nahihilo ako at sobrang sakit ng sugat ko. Manahimik ka! Gigil na saway niya sa akin. Bilisan na natin. Kunin mo ng kotse doon. Utos ng isa sa kanila. Pakawalan niyo siya. Nalalabo ang paningin ko pero kilala ko ang boses niya. Daniel. Bigkas ko sa pangalan niya. At bakit ka naman namin susundin? Matapang na tanong ng isa sa kanila. Kung nais niyo pang mabuhay, ipakawalan niyo na siya. Ako lang ang pwedeng humawak sa kanya. Nagulat ako dahil narinig ko ang boses ni Marcos at galit ito. Ford! Nautal na bigkas ng isa sa kanila. Shit! Tara na, Brad! Binitawan nila ako. Ang buong akala ko ay lalagapak na ako sa lupa pero may bisig na sumalo sa akin. Dahilan para hindi ako tuluyang bumagsak. Amara, do you hear me? Tanong sa akin ni Marcos. Oo. Sagot ko sa kanya habang nakapikit ang mga mata ko. Shit! You're bleeding again! Anya at binuhat akong pasakay sa kotse niya.
Ako na bahala sa kanila, kuya. Dalhin mo na siya sa ospital. Sabi ni Daniel. Nakapikit ako pero naririnig ko sila. Okay, and make sure na malinis sa lahat. Paalala niya sa kapatid niya. Sure, kuya. Sagot naman ni Daniel. Hindi ko na kayang imulat ang mga mata ko. Gising ang diwa ko hanggang sa nakadating kami sa ospital. Hanggang sa bigla na lang bumigat ang talukap ng mga mata ko at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari sa akin. Kagaya noong mga nakaraan kong pagising ay puting kisame na naman ang bumungad sa akin. Nakahiga na naman ako dito sa hospital bed pero ang hindi ko inaasahan ay nasa tabi ko si Marcus. Tulog siya at hawak niya ang kamay ko. May kung anong damdamin ang umusbong sa puso ko. Ibig ba sabihin ay hindi siya umalis sa tabi ko? Sinamahan niya ako buong gabi dito? Tanong ko sa sarili ko. May pumatak na luha sa mga mata ko. Nagpapasalamat ako sa kanila ni Daniel dahil dumating sila. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kung sakaling tinangay ako ng mga kalalakihan kagabi. How's your feeling? Tanong niya sa akin dahil nagising pala siya. Okay lang ako. Sagot ko sa kanya at mabilis kong pinunasan ang luha ko. Why are you crying? May masakit ba sa'yo? Tanong niya sa akin. Thank you. Nahihiya na sabi ko sa kanya. You're welcome. Sagot niya sa akin. Naging tahimik kaming dalawa. Bigla kasing naging awkward ang lahat. Hindi kasi kami ganito at hindi ko kasi alam kung paano sisimulan ang sasabihin ko sa kanya kaya tumikim muna ako para mag-alis ng bara sa lalamunan ko. Hindi na ako mag-aaral. Sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsalita at nakatingin lang siya sa akin kaya umiwas na ako ng tingin sa kanya. Buo na ang desisyon ko. Hindi na ako papasok. Palagi akong absent at ayoko na rin umapak doon. Natatakot na ako. Magtatrabaho na lang ako. May bakante ba sa factory niyo? Tanong ko sa kanya. Wala. Walang bakante. Seryosong sagot niya sa akin. Okay lang. Payagan mo na lang ako na mag-apply sa iba. Mahinahon na sabi ko sa kanya. You're not going to work. Continue your study. Saad niya sa akin. Pero hindi ko na kayang pumasok sa school. Saad ko sa kanya na para bang iiyak na naman ako. Kung iniisip mo na may mananakit pa sa'yo doon, wala nang mananakit sa'yo. Saad pa niya sa akin. Pinatay mo ba sila? Tanong ko sa kanya. Nilagay ko lang sila kung saan sila nararapat. Sagot niya sa akin at tumayo na siya. I gotta go now. Marami pa akong trabaho sa office. Paalam niya sa akin. Naiwan naman ako mag-isa dito sa hospital room. Bumalik sa alaala ko ang narinig ko sa kanila ni Daniel kagabi. Alam ko na mali ang ginawa ng mga lalaking iyon pero hindi ko rin naman kaya na ganoon ang sasapitin nila. Kung sakaling pinatay sila ay hindi kaya ng konsensya ko. Hindi talaga ako mapakali at gusto ko malaman ang totoo pero wala naman ako magagawa. Ang nurse lang ang tanging nag-aasikaso sa akin. Hindi na kasi bumalik si Marcus. Pero bandang mga alas 7 ng gabi ay bigla na lang siyang dumating. Let's go. Anya sa akin. Saan tayo pupunta? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Stop asking questions. Nainis na sagot niya sa akin. Hindi na lang ako nagsalita dahil bumalik na naman siya sa pagiging arogante niya. Ang buong akala ko ay uuwi kami pero nagtataka ako dahil hindi pa baba ang elevator namin kundi paakyat. Hanggang sa nakarating kami sa rooftop ng hospital kung saan may nakaabang na isang private helicopter. Saan tayo pupunta? Nautal na tanong ko sa kanya dahil bigla akong natakot. Malalaman mo rin. Sagot niya sa akin at binuhat niya akong paakyat sa helicopter. Ang buong akala ko ay pasahero lang kaming dalawa pero siya pala mismo ang magpapalipad sa helicopter. Nawala ang kaba at takot ko dahil nakatingin lang ako sa kanya. Ano bang hindi niya kayang gawin? Wala sa sariling tanong ko. Baka matunaw na ako sa kakatinig mo sa akin. Biglang tanong niya sa akin. Umiwas ako ng tingin dahil nahiya ako. Nahuli niya kasi ako na pinagmamasdan siya. Pumikit na lang ako dahil natatakot na naman ako. Panay rin ang buga ko ng hangin para mabawasan ang kaba sa dibdib ko. Open your eyes. Utos niya sa akin. Ayoko. Sagot ko sa kanya. Just open your eyes. Maganda kaya ang view. Sabi niya pa sa akin. Dahan-dahan ko iminulat ang mga mata ko. Ang ganda nga ng view mula dito sa itaas. Wala sa sariling napangiti ako. Sa dami na nangyari sa buhay ko, nakalimutan ko na marami rin pala ang magagandang bagay sa mundo. Napatingin ako kay Marcus. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko mapigilan na bumilis ang tibok ng puso ko.
Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero pakiramdam ko naman ay safe ako. Ngayon ko lang ito naramdaman o baka nadala lang ako sa ginawa niyang pagliligtas sa akin. Marami na kasi ang nagbago sa kanya. Hindi na niya ako sinisigawan. Suplado siya pero hindi na niya ako sinasaktan kaya masasabi ko na kahit papaano ay nagbabago ang isang walang puso na katulad niya. Hanggang sa nakarating kami sa isang isla. Mula dito sa itaas ay ang ganda niya dahil na rin sa mga ilaw sa paligid ng isang bahay. Ang tunog ng hampas ng mga alon nang bumungad sa amin. Binuhat niya ulit ako pero this time ay hanggang sa loob na ng isang bahay. Stay here. Kukunin ko lang mga gamit natin. Mahinahon na sabi niya sa akin. Lumabas na siya at ako naman ay iginala ang mata ko sa buong paligid. Maganda ang bahay. Mixed combination ng old and modern style. Are you okay? Tanong niya sa akin. Oo, okay lang ako. Inaantok lang. Sagot ko sa kanya. Let's go upstairs. Sabi niya sa akin at akmang bubuhatin na naman niya ako. Ako na, kaya ko naman maglakad. Saad ko sa kanya. No, ako na. Anya at mabilis akong binuhat papunta sa isang silid nito dito sa itaas. Baka matulong na talaga ako sa kakatitig mo sa akin. Simula pa kanina ay nahuhuli kitang pinagmamastan ako. Alam ko naman na gwapo ako pero huwag mo na maipahalata. Natatawa na sabi niya sa akin. Hindi ka gwapo. Wala sa sariling saad ko sa kanya. At sinong gwapo sa paningin mo? Si Miko ba? Tanong niya sa akin na halatang naiinis. Siguro, nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinalikan. Halik na ramdam ko ang galit niya. Alam ko naman na ginagalit mo lang ako pero ayoko na may iba pang mas higit sa paningin mo. Dapat ako lang, Amara. Ako lang dapat. Saad niya sa akin at mabilis na lumabas sa silid na ito. Napahawak na lang ako sa labi ko. Napahiga na lang ako bigla sa kama. Naguguluhan na talaga ako sa kanya. Alam ko na malinaw naman na kanya lang ako pero parang ang dating sa akin ay nagsaselo siya sa akin. Pero bakit naman? Masyado lang ako nag-iisip. Alam ko naman na malabo niya ako magustuhan. Pinagtsatsagaan lang naman niya ako. Napangiti ako dahil kumpleto ang damit na dala niya pero bigla akong namula dahil halos mga 90s naman itong nandito. Masyadong sexy ang mga ito sa akin. Ano ba ito? Pang honeymoon? Uminit bigla ang buo ko mukha sa naisip ko. Hindi yan. Baka gusto lang niya mag-relax. Saka hindi pa natin alam kung ano ba talagang dahilan niya kaya kanya dinala dito. Kausap ko sa sarili ko. Bahala na. Saad ko at kumuha ako ng isang pulang 90s at nagbihis na ako. Napatingin na lang ako sa sugat ko. Napabuntong hininga na lang ako. Pagaling na sana pero dumugo na naman. Nilinis ko muna bago ko nilagyan ng gamot. Sana talaga ay tuluyan na itong maghilom para makapaghanap na ako ng trabaho. Wala na talagang pag-asa na makabalik pa ako sa pag-aaral. Sayang lang ipapasok ko kung hindi rin naman ako makakapasa. Nang matapos na ako, lumabas na ako sa banyo. Sakto rin na dahil kapapasok lang ni Marcos kaya pumalit siya sa akin sa banyo. Humiga na ako dahil inaantok na ako. Pinatay ko ang ilaw at ang lampshade na lang ang hinayaan kong nakabukas. Hihiga na ulit sana ako pero biglang bumukas ang pinto ng banyo kaya mabilis akong humiga sa kama dahil nais kong magpanggap na tulog na. Lumabas si Marcos na nakatapis lang ng towel kaya nakaflex na naman ang maganda niyang katawan. Pumikit na lang ako dahil ayokong makita ang katawan niya at baka ano pang isipin niya. Masyado pa naman siyang feeling kanina. Naramdaman ko na tumabi siya sa akin para akong hindi makahinga dahil bigla na lang niya akong niyakap. Ramdam ko ang hubad niyang katawan na nakayakap sa akin. Good night. Bulong niya sa akin. Hindi ako kumibo at nanatiling nakapikit hanggang sa tinangay na ako ng antok ko. Pagising ko ay katabi ko pa rin siya. Dahan-dahan kong inalis ang braso niya. Sinuklay ko muna ang buhok ko bago ako lumabas. Paglabas ko ay bumungad kaagad sa akin ang malinis at magandang dagat. First time kong pumunta sa dagat. Kahit noong bata pa ako hindi kami nakakapunta sa dagat. Wala ngang time ang daddy ko sa amin ni mommy. Mas may time pa siya sa trabaho niya kaya siguro baliwala lang kay daddy na namatay ang mommy ko dahil nag-asawa siya kaagad. May ilang beses ko ring narinig sa mga katulong namin na kabit ng daddy ko ang stepmom ko noong nabubuhay pa ang mommy ko. Huminga ako ng malalim dahil ayoko nang balikan ang mga nangyari noon. Sa ngayon ay sarili ko na lang muna ang kailangan kong isipin. May biglang pumulupot sa bewang ko. You want to swim? Tanong niya sa akin. Hindi pa magaling ang sugat ko. Maalat ang dagat kaya mas masasaktan ako. Sagot ko sa kanya sabay alis ng mga braso niya sa bewang ko. Hindi ako komportable dahil para siyang naglalambing sa akin. Sorry,
I forgot. Natigilan naman ako sa sinabi niya. Siya ba talaga ang narinig ko? Nag-sorry ba talaga siya? Tanong ko sa sarili ko pero baka mali lang ako. Ang heartless na katulad niya ay malabong alam ang salitang sorry dahil ang alam ko ay masyado mataas ang tingin niya sa sarili niya. Magluluto lang ako. Saad ko sa kanya at pumasok na akong pabalik sa loob ng bahay. May gusto ka ba? Tumigil ako para tanungin siya. Wala. Mabilis na sagot niya sa akin at naglakad na papunta sa may dagat. Ako naman ay tumuloy na sa loob. Nagluto ako ng breakfast namin at nang matapos na ako ay lumabas na ulit ako para tawagin siya. Inayos ko rin dito sa labas sa mga pagkain dahil mukhang maganda ang view dito. Napangiti ako dahil ang perfect ng pagkakaset up ko sa table. Pero nawala bigla maganda kong ngiti dahil umahon si Marcus mula sa dagat. Napalunok ako nang wala sa oras dahil para akong nauuhaw. Para siyang isang modelo. Siguro kung hindi siya naging businessman ay baka isa siyang model o artista. Pero sa katulad niya ay siya ang tao na hindi mo pwedeng diktahan. Kain na tayo. Yaya ko sa kanya habang nakayuko ako dahil ayoko na salubungin ang mga mata niya. Umupo naman siya at nagsimula na kaming kumain pero hindi ko alam dahil biglang pumasok sa isipan ko kung bakit ba kami nanditong dalawa. Kailan tayo uuwi? Biglang tanong ko sa kanya. Kakarating lang natin, gusto mo na agad na umuwi? Sagot niya sa akin. Wala ka bang trabaho? Di ba busy kang tao? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. I'm the boss. At kahit hindi ako pumasok ay patuloy na pumapasok ang pera sa bank account ko. Sagot niya sa akin. He's right. He is the boss kaya magagawa niya ang lahat ng nais niya. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain ko at hindi na ako nagsalita pa. Hindi tayo uuwi hanggat hindi gumagaling ang sugat mo. Palagi na lang kasi may nangyayari sa iyong masama. Baka mamaya matuluyan ka na. Sayang ang 20 million ko kapag namatay ka. Hindi man lang kita napakinabangan. Saad niyang bigla sa akin. Natuwa na sana ako dahil parang concern siya sa akin pero binawi naman niya kaagad sa dulo kaya medyo naiinis na ako sa kanya. Kapag namatay ako may 3 pa naman ako stepsisters. Magaganda naman sila at panalong-panalo ka dahil 3 ka agad sila. Mas maraming babae ay mas masaya. Sagot ko sa kanya. Sapat na sa akin ang isa. Saad pa niya. Hindi kailanman magiging sapat ang isa sa'yo. Sa dami ng babae mo ay para lang silang damit na araw-araw kang magpapalit. Medyo naiinis na saad ko sa kanya. Are you jealous? Biglang tanong niya kaya napatingin ako sa kanya. Nakangisi siya na para bang nang-iinis. Bakit naman ako magsiselos sa'yo? Ang pagsiselos ay para lang sa taong may feelings. Naiinis na sagot ko sa kanya. Alam ko naman na wala kang feelings sa akin. Kulang na sabi niya sa akin. Kasi kung sakaling hindi ako kinisal sa'yo ay hindi ka ang tipo ko. Sabi ko sa kanya. What? Kunot noon na tanong niya sa akin at halatang pinipigilan na naman niya ang sarili niya na magalit sa akin. Sinasabi ko lang. Mas gusto ko kasi na kasing edad ko lang magiging boyfriend ko. Para same vibes lang kami. Sagot ko sa kanya kaya nakita ko kung paano lalong nainis ang mukha niya. Galit ka? Samantalang kanina tuwang-tuwa ka na inaasar mo ko. Alam mo, bawasan mo ang pagiging seryoso mo. Alam naman natin na madalas wala kang puso pero magbago ka na. Wala namang masama kung maging mabuti ka paminsan-minsan. Sabi ko sa kanya. Ganyan ba kasama ang tingin mo sa akin? Kahit hindi ko nasagutin ang tanong mo ay alam ko na alam mo na rin naman na ang sagot ko. Alam ko, masama naman talaga ang tingin ng lahat sa akin. Saad niya sa akin bago siya pumasok sa loob ng bahay. Naiwan ako mag-isa dito. Hindi ko alam pero bakit parang may awa ako na nararamdaman sa kanya. Pero honest lang ako, hindi naman talaga siya mabait. Kasi kung mabait siya, ay papalayain niya ako. Binaliwala ko na lang ang mga iniisip ko. Pumasok ako sa loob para maghugas ng mga pinagkainan namin pero akmang magsasabon na ako ay biglang dumating si Marcus. Ako na maghuhugas. Sabi niya sa akin, marunong ka ba? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Of course, wala naman ako hindi kayang gawin. Sagot niya sa akin. Okay. Saad ko at tumabi ako. Nakatingin ako sa kanya at hindi ako makapaniwala na marunong nga siyang maghugas ng mga plato. Saan ka natutong maghugas? Hindi makapaniwala na tanong ko sa kanya. Secret. Nakangiti na sagot niya sa akin. Bigla naman ako natulala sa ngiti niya. Kaya lihim din ako napangiti. Marunong naman pala siyang umiti at hindi naman pala siya ganoon kaseryoso. Ngayon ay nakangiti na siya pero tuwing naalala ko yung una naming pagkikita ay hindi ko maiwasan na matakot sa kanya. I'm done na po, ma'am. Sabi niya sa akin sabay pitik sa noo ko. Ouch!
Napadaing ako kasi ang lakas ng pagkakapitik niya sa akin. Sorry, saad niya at hinipan niya ang noo ko. Parang biglang tumigil ang mundo ko sa ginawa niya. Nagkatinginan kaming dalawa. Ang mga mata niya ngayon ay may buhay na. Wala na akong makitang galit. Wala sa sariling hinapres ko mukha niya. Hinapit naman niya ang bewang ko kaya magkadikit na kami ngayon na dalawa. Bumaba ang tingin niya sa labi ko kaya napalunok ako. Bigla akong kinabahan sa uri ng tingin niya. Hindi ko inaasahan na sa pangalawang beses ay hahalikan niya ako na may kasamang pag-iingat. Napapikit ako at tinugon ko ang halik niya sa akin. I'm dumb, horny right now, but I know that you're not okay. Sabi niya sa akin. Alam ko na totoo ang sinasabi niya dahil ramdam na ramdam ko siya. Kaya mas lalong naging abnormal ang pintig ng puso ko sa sinabi niya. Bakit ganito? Bakit pakiramdam ko ay nagbabago na siya? Hindi na talaga siya ang Marcos na kilala ko. Umakyat ka na. Utos niya sa akin. Bakit? Wala sa sarili na tanong ko sa kanya. Dahil kapag tumagal ka pa dito ay baka maangkin kita. Shit, hindi pa magaling ang sugat mo. Sagot niya sa akin na ikinagulat ko. Nang maintindihan ko ang sinabi niya ay halos takbuhin ko na ang hagdanan makarating lang kaagad sa itaas. Pagpasok ko sa room namin ay mabilis kong nilak ang pintuan. Napahawak din ako sa dibdib ko. Ngayon ko lang naramdaman na kumirot ang sugat ko. Shit, mali ito. Hindi ito pwede. Baka may masamang balak siya sa'yo kaya ngayon ay kinukuha lang niya ang loob mo. Pero paano kung nagbabago na talaga siya? Pero imposible kasi talaga. Nalaka mga mata ko dahil 2 weeks na pala kaming hindi nagsisex. Pero kung gugustuhin niya ay pwede naman siyang kumuha ng babae at alam ko na mag-uunahan pa ang mga babae para lang maikaman niya. Naligo na lang ako dahil mababaliw na ako sa kakaisip ng dahilan kung bakit siya nagbabago. Nilinis ko ulit ang sugat ko at nilagyan ko ng gamot. Mabuti na lang at may mga gamot kaming dala. Nagsuot lang ako ng isang summer dress na damit bago ako bumaba. Itinali ko ng mesibon ang buho ko. Hinanap ko siya dahil wala siya sa loob ng bahay. Lumabas ako at napangiti ako dahil pauwi na siya at may dala siyang mga isda. Ang gwapo namang mangingisda. Saad ko sa sarili ko. Saan ka galing? Tanong ko sa kanya. Nanghuli ako ng mga isda para may ulam tayo. Anong gusto mo luto sa isda? Tanong niya sa akin. Kahit ano. Sagot ko sa kanya. Okay, ihaw na lang at ipaksiw natin ang iba. Sagot niya sa akin. Marunong ka rin magluto? Of course. I told you wala akong hindi kayang gawin. Sagot niya sa akin. Hindi na lang ako nagsalita. Pumasok siya sa loob at nilinis niya ang mga isda na hinuling niya. Medyo nahiya pa ako dahil tinalo pa niya ako. Ako nga hindi marunong maglinis sa mga isda at prito lang din ang kaya kong iluto. Ang galing mo. Wala sa sariling puri ko sa kanya. Nakita ko na biglang namula ang leeg niya. Siguro hindi niya inaasahan na magbibigay ako sa kanya ng compliment. Pero wala na dahil hindi ko pwedeng bawiin. Nagpatuloy siya sa ginagawa niya. Ako naman ay nakatingin lang sa kanya habang nagluluto siya. Nagsaing na ako ng kanin namin. Lumabas naman si Marcos dahil nag-ihaw daw siya ng isda. Sumunod naman ako sa kanya. Kahit sa pagpapaapoy ng uling ay magaling siya. Habang binabantayan namin ang isda na iniihaw niya, umiinom ako ng buko na kinuha niya mula sa puno na nasa tabi ng bahay. Palagi ka bang nandito? I mean, pumupunta dito? Hindi ko mapigilan na hindi itanong sa kanya. Every year. Sagot niya sa akin bago niya binaliktad ang isda. Saan ka natutong magluto? Tanong ko pa ulit sa kanya. Dito. Matipid na sagot niya sa akin. Wala bang ibang nakatira dito? Wala. Pero meron sa kabilang isla. Doon nakatira naglilinis dito. Sagot niya sa akin. Okay. Tanging nasabi ko. Para kaming nagko-question and answer portion. Pero mabuti na rin na ganito dahil may mga nalalaman na ako tungkol sa kanya. Ngayon ay para siyang isang normal na tao. Hindi mo siya makikita bilang isang chairman o CEO ngayon. Tapos na, kain na tayo. Nakangiti pa siya habang nagsasalita siya. Marcos, tawag ko sa kanya. Why? Aminin mo nga sa akin, naengkanto ka ba? Tanong ko sa kanya. What's engkanto? Nagtataka na tanong niya sa akin. Nabati ka ba? Tanong ko pa ulit sa kanya. What are you talking about? Hindi ko talaga alam ang mga sinasabi mo. Tanong niya sa akin. Kasi parang namaligno ka. Ang bait mo kasi. Sabi ko sa kanya. Baka ikaw. Kung ano-ano kasi mga sinasabi mo. Ano bang mas gusto mo? Mabait ako o masama ako sa'yo? Tanong niya sa akin. Masama.
Sagot ko sa kanya. Why? Dahil kapag naging mabait ka ay baka mahalin kita at baka maghangad na ako. Baka ilingin ko ang puso mo at hindi mo naman kayang ibigay sa akin. Gusto kong isatinig sa kanya pero mas pinili ko na sarilinin na lang. Mas gusto ko lang. Sagot ko sa kanya at nauna pa akong pumasok sa loob ng bahay. I don't believe you. Biglang sabi niya, doon kung ayaw mo. You know what? Nagiging suplada ka na talaga ngayon. Ikaw lang ang bukod tanging gumaganito sa akin. Natatawa na saad niya. Bakit nga ba? Dapat masama ka sa akin kasi di ba galit ka? Galit ka sa akin dahil sa pera na hindi na ibalik sa'yo. Kaya please lang, maging masama ka na lang sa akin. Bugbugin mo ako at pahirapan mo ako. Mas matatanggap ko pa iyon kasi sa nagiging mabait ka sa akin. Sad ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin. Kumain na tayo. Sabi ko sa kanya. Be mine, Amara. Sabi niya sa akin. Sa'yo lang naman ako. Di ba sabi mo sa akin pag-aari mo ako at ikaw magdedesisyon sa magiging buhay ko? Sagot ko sa kanya. Me gustas. Anya sa akin na hindi ko naman naintindihan. Ano sabi mo? Sabi ko kumain na tayo. Sagot niya sa akin at nilagyan niya ng kanin ang plato ko. Hindi na ako nagsalita at kumain na lang ako. Naging magana akong kumain dahil masarap ang pagkain. Iba talaga kapag fresh ang isda. Napatigil akong bigla dahil nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Bigla akong nahiya. Nasabi ko na ba sa'yo na maganda ka? Bigla akong nabulunan sa narinig ko. Mabilis naman niya akong dinaluhan. Nabigla kasi ako at hindi ko inaasahan na pupurihin niya ako. Are you okay? Tanong niya sa akin. Marcos, pwede ba na bumalik ka na lang sa dating ikaw? Hindi talaga ako sanay na mabait ka sa akin eh. Hiling ko sa kanya. Okay. Malamig na sagot niya sa akin pero bigla na lang niya akong siniil ng isang mapusok na halik sa labi. Wala sa sariling tinugon ko ang halik niya hanggang sa hindi ko na malaya na tuluyan na akong nadadala. Pero nang mahimasimasan na ako ay mabilis ko siyang itinula kaya nakita ko na nagtataka siya sa ginawa ko. Kumain na tayo. Gutom pa ako. Sabi ko sa kanya at umiwas ako ng tingin. Okay, mi vida. Nakangiti na sagot niya sa akin. Anong mi vida? Tanong ko sa kanya dahil may ibang lengguwahe na naman siyang sinasabi. Secret mi vida. Nakangiti pa rin na sagot niya sa akin. Wala akong phone kaya hindi ko rin malalaman ang mga ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Bahala nga siya. Mukha pa siyang natutuwa. Siguro nga pinagtitripan talaga niya ako ngayon. Nang matapos na kaming kumain ay ako na naglinis at nagligpit ng mga pinagkainan namin at dito rin sa kusina. Nang matapos na ako ay hinanap kaagad siya ng mga mata ko paglabas ko sa kusina. Hindi ko alam kung nasaan siya. Umakyat na lang ako sa silid namin. Nagsipilyo ako ng ngipin at naligo ulit ako dahil amoy usok ako. Paglabas ko sa banyo ay nakaupo siya sa may kama at nakatingin sa akin. Bigla akong nailang dahil nakabalot lang ang katawan ko ng towel. Naglakad ako papunta sa maleta para kumuha ng damit ko. Yumuko ako para maghanap pero nang tumayo na ako ay bigla na lang niya akong niyakap. Mahabang katahimikan ang namayani sa amin dalawa hanggang sa humarap ako sa kanya. Walang kahit na anong salita ang lumalabas sa mga bibig namin. Nagkatitigan lang kami hanggang sa naglapat ang mga labi namin. He's kissing me softly and gently na para bang pinakaiingatan niya ako. Napapikit ako at tiniyan ang sarili ko na namnamin ang halik niya sa akin. Mahina ako napaungol dahil naging agresibo na ang galaw ng labi niya. Bumaba ang halik niya sa pangako hanggang sa nakarating siya sa leeg ko at naramdaman ko na tuluyang nahulog na ang towel na nakabalot sa katawan ko. I try my best na to claim you. Pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Gusto kitang puwersahin pero hindi ko na kaya. As much as possible ay gusto ko na ibigay mo sa akin ang sarili mo. Nagampanan mong obligasyon mo na hindi na kita kailangang sabihan. Pero sa tingin ko'y malabo na kusa mo kung papaligayahin dahil alam ko na kinamumuhian mo ako. Sabi niya sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya. Inaasahan ko na gagalawin niya ako dahil yumuko siya pero pinulot lang pala niya ang towel at ibinalot niya ulit ang katawan ko. Akmang papasok na sana siya sa banyo nang pigilan ko siya. I'm sorry. Hindi ko kasi alam kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko kasi alam kung kaya ba kitang satisfy sa kama kasi alam ko na hindi ko kayang ibigay sa yung binibigay ng mga babae mo. Hindi ako katulad nila. Hindi ako magaling sa salitang sex kaya kung gusto mo kung ang kininigawin mo. At kung sa ako magpapaubaya sa'yo dahil yun naman talagang obligasyon ko sa'yo. Sabi ko sa kanya.
Ngumiti lang siya at tuluyang pumasok na sa loob ng banyo. Naiwan naman akong nakatayo habang hawak ang towel. Totoo na hindi ko kayang hilahin siya o sabihin siya na galawin niya ako. Hindi naman sa ayaw ko at hindi rin naman sa gusto ko. Kahit ako'y naguguluhan na rin sa sarili ko.